topic of prayer, nagkaroon tayo ng layunin na ilarawan ang anim na magkakaibang spiritual viewpoints at ngayon, gusto kong i-share sa inyo isang magandang prophecy in the Bible that the Church of Prophecy may have missed. At itong prophecy ay mahanap sa chapter 60 na Isaiah kung saan makikita natin ang misyon ng Panginoon para sa buong mundo. Alam natin na ang kabanatang ito ay nagsisimula sa pahayag na Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. The Gentiles shall come to your light, so on and so forth. At madalas, humihinto na tayo sa verse 5. Pero, sa susunod na dalawang talata, which is 6 and 7, dito natin matutunghayan ang plano ng Diyos para sa atin, particular na sa ating magiging focus na population ngayon. At ito po ang gusto ng Panginoon ay marka sa bawat isa sa atin ngayong gabi na may pinamagatang God's plan for Ishmael before the end of time. Before that, tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, thank you po sa araw na ito na kami ay nag-ipon-ipon for you and your words. Lord, apart from you, we can do nothing. Help us and guide us in learning your words tonight. In your loving name, Jesus. Amen. So mga kapatid, sino ba sino ba ang mga children of the East? Ang focus daw ng sermon number 6 is the Muslim population. So with that said, baka meron na tayong ideas in answering this question. Pero mas palawakin pa po natin. And this is the beautiful prophecy na ating pag-uusapan. Ating basahin ang Isaiah 60 verse 6 to 7. Babasahin ko po sa Ingles. Vast caravans of camels will converge on you. The camels of Midian and Ephah, the people of Sheba will bring gold and frankincense and will come worshiping the Lord. Verse 7, the flocks of Kedar will be given to you, and the rams of Nebaioth will be brought for my altars. I will accept their offerings, and I will make my temple glorious. Ating iintindihin ang dalawang verse na to ngayong gabi. At para gawin yun, ang limang pangalan na nakatala in these two verses are vital o importante upang ating maunawaan. So verse 6 po, ayan, has three names. Sila po ay sino daw? Midian, si Ephah, and si Sheba. Then sa verse 7, may two names which are si Kedar and Nebaioth. So who are these five people? In order to answer this question, let's go back to Abraham. Ika po tayo tungkol sa kanyang family. So the first is, spoiler na. Yes. Sa una, ilan po ang asawa ni Abraham? Dalawa. Sa una, and the answer is 2. And ano naman po yung mga pangalan nila? Si Sarah and Hagar. Second question, ilan ang anak naman ni Abraham sa kanila? 2. First from Sarah, sino? Si Isaac. Then kay Hagar, si Ishmael. Ayan. So, unti-unti nakakabi natin. Pero para mas intindihin pa natin, please open your Bible to Genesis 25. Sino ba si Midian? From Isaiah 60 verse 6. Sabi, Genesis 25 verse 1, Abraham married another wife, whose name, sino daw po? Si Keturah. She gave birth, kanino? To Zimram, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. So dito, si Midian ay anak po, nino? Ni Abraham at ni Keturah. Then emphasize din po natin yung kanyang kapatid na si Jokshan. So all in all, Abraham have 3 wives and 8 sons. So, sino naman si Sheba and Ephah? Sabi po sa Genesis 25 verse 3 to 4, si Jokshan ang ama nina Sheba and Dedan. Then, si Midian naman, ang mga anak naman ni Midian ay sina Ephah, Epher,
At si Midian, anak na si Ephah, and si Sheba ang kanyang pamangkin. Now we know sino si Ephah and Sheba. Kilalanin naman natin sino si Kedar and Nebaioth in Isaiah 60 verse 7. Sabi ko, sa Genesis 25:1-13, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael, ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ang panganay ni Ishmael ay si Nebaioth, followed by Kedar. So, si Kedar at Nebaioth ay ang mga apo ni Abraham at Hagar, at sila ang mga anak ni Ishmael and their descendants. So, ang descendants ni na Hagar at Keturah ang magiging focus natin ngayon. Ngayon po, was Hagar a wife of Abraham? Sabi po sa Genesis 16 verse 3, so basahin ko po sa Tagalog, at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abraham na naninirahan sa Canaan nang ito'y nangyari. So in this verse, Hagar was given to Abraham not as a wife in a full legal sense, pero bilang isang concubine to bear a son. And this is an action by Sarah's lack of faith sa promise ng Panginoon. But still, the Lord loves His people. So ang Panginoon ay may special blessing para kay Abraham na ating makikita sa Genesis 12 verse 8. Basahin ko po sa Tagalog, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Though si Isaac, di ba po, ang promised son of Abraham na mag-fulfill ng universal plan at everlasting covenant ng Panginoon. However, the other sons ni Abraham, we're also going to receive blessings ng Panginoon. God was planning to bless, ang daw po sabi, all the families of the earth. And surely, God would bless Abraham's own and each descendant as well. Let's learn more further. Ano pong nangyari after? Sabi po sa Genesis 25, verse 6, ngunit, bago siya namatay, si Abraham, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa sa land in the east, sa silangan para mapalayo kay Isaac. This is why, mga kapatid, in the Bible, ang descendants of Hagar and Keturah are called the children of the east or the people of the east. Dahil doon sila pinapunta. Now, kilala na natin kung sino silang mga children of the east. We know this story kung paano ni Sarah at Abraham expelled Hagar and her son Ishmael. But after 1,300 years later, sa prophecy ni Isaiah 60 verse 6, that ang mga anak ni Keturah na si Midian at Ephah are coming, at sa Isaiah 60 verse 7 telling us that Hagar's descendants na sina Kedar and Nebaioth are also coming. So, kahit na sila ay pinalayas sa bahay at presensya ni Abraham, hindi naman sila nawawala sa presensya ng Panginoon. God is prophesying na one day, babalik ang mga anak ni Keturah at Hagar to the land of Israel and to the house of God. Though ang Panginoon ay may cosmic universal plan ng pagliligtas through Isaac at sa kanyang mga descendants, hindi isinasatabi ng Panginoon ang mga people of the East because siya ay may plano para sa kanila. Alam po natin na Isaac's descendants were known for ilang pong tribes? 12. Yan. Ngayon, ilang tribes naman ang meron kay Ishmael? Sabi po sa Genesis 25, verse 13 to 16, babasahin ko po sa Tagalog, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ishmael, ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang kapanganakan. Ang panganay ni Ishmael ay si Nebaioth, pagkatapos ay si Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma,
Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Naphish, at si Kedema. Ito ang mga anak ni Ishmael ng kanya-kanyang pangalan, ayon sa kanya-kanyang nayon, at ayon sa kanya-kanyang kampo. 12 pinuno ayon sa kanilang bansa. So God really blesses them dahil meron silang 12 tribes din. And we must be thinking na this is good. Ngunit, paano nangyari na ang mga anak ni Ishmael ay makikipagtulungan sa mga anak ni Isaac sa dakilang plano ng Diyos? How come the children of Ishmael were to cooperate with the children of Isaac in God's great plan? Tignan po natin kung paano. Sa first occurrence, sa linya po ni Isaac, there is Jacob, at si Jacob, nagkaroon po siya ng anak na nangangalan si Joseph. Si Joseph na hindi gusto ng kanyang mga kapatid to the point na meron silang planong patayin si Joseph. Ating basahin po ng kanilang kwento sa Genesis 37, verse 24 to 28. Basahin po sa Tagalog. At inihulog sa isang tuyong balon si Joseph. Habang sila'y kumakain, yung mga kapatid niya, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egypto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya nang may dumaraang mga mamangalakal na Midianita, iniaho nila si Jose at ipinagbigay sa halagang 20 pirasong tila at si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Egypto. So makikita po natin dito yung interaction ng descendants ni Abraham sa presence ng Ishmaelites at Midianites in that moment na iligtas nila ang buhay ni Joseph na isang descendant ni Isaac. So in this way, nag-cooperate ang mga children of the East sa plano ng Panginoon to preserve the very life ng mga Israelites for the future. For the second occurrence, kinalaunan, makikita po natin kung paano nag-cooperate ang children of the East sa plano ng Panginoon when another descendant of Isaac was born, kung saan siya si Moses. So, kinakailangan tumakas ni Moses mula kay Pharaoh sa Egypt dahil siya ay nakapatay ng isang Egyptian. So, nung marinig doon ng Paraon, ay gusto niya nang patayin si Moses. Sabi sa Exodus 2 verse 15 to 20 nila, nakarating ang balita kay Paraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit nakatakas at nakarating saan daw po? Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang ilog. Sa tabalon, sorry. So, we see that Moses, umalis siya papuntang Midian. At si Midian po ay anak ni Abraham, whose descendants now saved the life of Moses. So the children of the East once again cooperated. Muli silang nagpagamit, naging isang instrumento sa dakilang plano ng Panginoon na pangalagaan yung buhay ng isang magiging pinakadakilang pinuno ng mga anak ng Israel. At may isang katuparan, yung pinakamalaki, which is the greatest and the most dramatic exodus na naganap sa ibabaw ng mundo, which is the story of Moses. Sa Midian, si Moses stayed in the house of the priest of Midian, na kinalaunan magiging father-in-law niya, na si Jethro. Nalaman din dito ni Moses ang story ng friendship ng Panginoon at ni Job. At sino po ulit si Job? It says in Job 1, verse 1 and 3, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Also, his possessions were 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 female donkeys, and a very large household. At ito po ang i-emphasize natin dito.
so that this man was the greatest of all the people of the East. So si Job was from the people of the East, whose story ay naka-inspire kay Moses. Then later, si Jethro, isa rin ng people of the East kasi, di ba, Midianite siya, taught Moses a great lesson kung paano mag-manage ng tao, which is makikita natin yan sa Exodus 18 verse 19 to 21. So itong advice niya, pakinggan mo ito, ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ngunit, pumili ka ng mga tao may kakayahan, may takot sa Diyos, kapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10-10. And this advice ni Jethro to Moses ay sobrang helpful throughout his journey. See how great our God is sa kung paano niya i-weave o ihabi yung buhay mo, yung buhay mo sa iba at sa bawat isa sa atin. At kitang-kita natin to sa mga descendants ni Abraham. So mga kapatid, ito po ang kwentong makikita natin sa Old Testament of the children of Israel on one side, na sila ang mga descendants ni Isaac. Makikita rin natin sa Old Testament ang mga kwento ng children of the East, which is sila naman ang mga descendant ni Ishmael at Midian. Now, sa third event or occurrence natin kung saan the children of the East cooperated to God's plan, let's see sa New Testament. Open our Bible in Matthew 2 verse 1 and 2. Sabi po, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem, may mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ay pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya'y sabbahin. So yung mga pantas po, sila yung sa dalubhasa, in English, wise men from the East. So mga kapatid, who came at the birth of Jesus? It's the children of the East. The children of Israel, did the children of Israel come? Hindi. Kailangan bang sabihan sila ng mga anghel na pumunta ang mga shepherds, sila ng mga anak ng Israel, na maraming prophecy tungkol sa pagdating ng Messiah in the Old Testament, but they never came to the birth of Jesus. But the children of the East did, which is sila po ang mga descendants of Ishmael, Midian, the Muslim population ngayon. At ito po ang fulfillment o ang katuparan ng propesya sa aklat ng Isaiah. Isaiah 60 verse 6, binasa natin kanina, vast caravans of camels will converge on you. The camels of Midian and Ephah, the people of Sheba, will bring gold and frankincense and will come worshiping the Lord. At ang propesiyang ito ay natupad sa unang pagdating ni Jesus ng Messiah. Tandaan mo niyo yung birth of Jesus, di ba? May camels, at ang camels na pala na ito ay nagmula pala kay Midian, Ephah, at Sheba from the east. Di ba? Nagdala sila ng gold, nagdala rin sila ng insenso, at ipinahayag nila ang mga papuri sa Panginoon. At bawat salita ng propesiyang ito ay natupad at the first coming of Jesus. But the other part of the prophecy ay hindi pa na-fulfilled or nangyayari. Hindi pa. Isaiah 60 verse 7, the flocks of Kedar will be given to you, and the lambs of Nebaioth will be brought for my altars. I will accept their offerings, and I will make my temple glorious. Sino po ulit? Si Kedar and Nebaioth? Sila ang mga anak ni Ishmael. At malinaw na sinabi that the children of Ishmael will come with their gifts sa altar ng Panginoon. They will bring their gifts in the house of God. Again, this prophecy has not been fulfilled. Hindi pa na nangyayari, but kailan ba ito mangyayari? It said that it will be fulfilled before the second coming of Jesus. And tayo, mga kapatid, we have a role na gagamitin. Nasaan ba ang tahanan ng Panginoon sa
us in His kingdom. So, are we ready to let them in? Are we going to make this vision, itong prophecy na to, this dream ng Panginoon to become a reality? Nakita natin kanina, yung three events na yun, the children of the East were willing to cooperate in God's universal plan. So are we, you and I, willing to cooperate with God in reaching out to the people whom God loves? Naway tayo magpatuloy sa sigasig ng Diyos upang gawing realidad ang pangarap na ito. John 3:16, for God so loved the world. He loved the world. Hindi lang Jewish people, nor just Christians na maliligtas, but anyone who hears the gospel and believes in Jesus as their Savior. We are in the final universal climax towards the end of this world. At ang panahon, bago dumating ang ating Panginoon, ang mga talata sa aklat ng Isaiah ay nagbibigay sa atin ng glimpse sa kawaghatian ng templo ng Diyos. Jesus also shared God's plan in Matthew 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa. At saka, darating ang wakas. God's greatest desire is that the message, yung kanyang mensahe, na sabi nga sa Revelation 14 verse 6, should reach every kindred, every tongue, and people. And that plan also includes ang mga descendants ni Abraham, especially those who are not the descendants ni Isaac, but the descendants of Hagar at Keturah. So, sa ating ceremony ngayon, very clear po sa atin that when the children of Ishmael will come in the house of God, then God will glorify His church. So when the church, when we begin to do this ministry sa mga apo ni Ishmael, God will be happy pagpapalain niya ang kanyang iglesia and His work will be finished. Kaya ngayong gabi, ang tanong ng Panginoon, will you play an essential part in this ministry to the people of Ishmael? And I hope we will, and I hope we will continue, and that's our prayer. Ayan po. Meron po tayong discussion question.